text of Hebrews is about the supremacy of Jesus Christ, that He is supreme in everything. Higit siya sa lahat ng bagay, higit siya sa lahat-lahat. Kaya naman karapat-dapat na ang ating Panginoong Jesus ay ating sambahin, sundin at ating pag-alayan ng ating buhay. Siguro may isang malinaw na passage in Ephesians chapter 1 verse 20 to 23 kung saan ito po ay malinaw na inilalahad sa atin. Basahin ko lamang po Ephesians 1, 20 to 23. That He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So malinaw po dito in our passage dito sa Ephesians, sabi po ni Paul na ang ating Panginoong Jesus ang siyang kataas-taasan sa lahat. Kung faith ang tuon ng ating pag-aaral nitong mga nakaraang buwan, ang ating pananampalataya kay Jesus ay dapat pinaka-supreme din sa lahat. Bilang paalala, ang mga Hebrew Christians that time, ito'y paalala sa kanila na, hindi, si Jesus Christ ang higit sa lahat, even in the Old Testament. Dahil itinuturo actually ng Old Testament ang pagdating ng ating Panginoong Jesus na kanyang gagampanan ang lahat para sa ating kaligtasan kung tayo ay tunay na mananampalataya sa Kanya. Kaya paalala ng writer sa kanila, iyong ituon ang inyong mga isip at puso kay Jesus lamang. Kahit tayo ngayon, yun po yung panawagan sa atin. Kaya nga di ba, aaralin natin to in time, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So ito po yung panawagan sa kanila, na kanilang tignan lamang ang ating Panginoon, hindi yung kanilang persecution, dahil marami pong persecution silang kinakaharap. Hindi sa mga tao na nagsasabi sa kanila na bumalik na lang kayo dati sa inyong pananampalataya, hindi doon sa panawagan palagi sa kanila na, hindi, talikuran niya, hindi yan totoo si Jesus. Hindi po sa pananaw na mali ang dapat nilang tignan. Ito'y paalala ng writer ng Hebrews sa kanila na andito na si Jesus. At inyong makita nawa ng malinaw ang ginawa niyang kaligtasan para sa atin. At dahil dito, ang kanyang panawagan sa kanila ay tayuan ang kanilang pananampalataya na mayroon sila kay Kristo Jesus. Have faith in Christ. Kaya nga itinuturo niya dito, you don't shrink back, but you stand firm in the Lord. That you are to believe in Christ, His person and work of salvation. That you are to trust Christ. That salvation can only be found in His name. Wala po hindi po matatagpuan ng kaligtasan sa kahit ano paman, kundi tanging kay Kristo Jesus lamang. That they are to obey Christ. You are to turn away from your sins, repent of it, and now follow Jesus Christ as your Lord and Savior. Sabi ko nga last Sunday, true, real, saving faith responds this way. They believe, they trust, and they obey. So ito nga din po ba yung klase ng ating pananampalataya? Dahil ito po yung panawagan ng writer ng Hebrews para sa kanila. Kung ito ang pananampalataya na ipinapaalala ng writer ng Hebrews sa kanila at that time, dapat ito din po yung maging resulta ng ating pananampalataya ngayon kay Jesus. That we are to believe in Christ, that we are to trust Christ, and that we are to obey Christ. At muli, sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral, ating makita nawa yung example ng pananampalataya din ni Joshua at ng buong Israel at ni Rahab na ating mababasa sa book of Joshua. So, babasahin po natin ito later dahil nandito na po tayo, medyo pahuli na po tayo ng part. Actually, ito yung dalawang huling example na may details. Yung susunod po, puro short exhortations na lang doon sa iba pang mga binanggit na pangalan in the Old Testament. So basahin po natin yung ating aaralin ngayong umagang ito sa Hebrews chapter 11 verse 30 to 31. Sabi po dito, by faith the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. By faith Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient because she had given a friendly welcome to the spies. So, hatiin po natin yung outline, simpleng-simple lang, yung faith po ni Joshua at ng Israel, actually, ng buong bayan ng Israel, and then yung faith po ng isang foreign woman. At ito po ay si Rahab. So, tingnan po natin yung unang part.
Siguro ang iba po sa inyo, alam na yung story po ng Walls of Jericho. May kanta pa nga doon. Nakalimutan ko ano yung kanta doon. Pang children's ministry. Sino ba nasa children's ministry dito? Alam ko may song yan eh. Okay? Actually, nung nasa children's ministry ako, tinuro ko din yan. Tapos yung mga bata, pinaikot-ikot ko pa sila hanggang sa mahilo. Siguro alam po natin yung story na ito, pero bago natin siguro tignan yung tagpo kung saan bumagsak yung walls ng Jericho, atin tignan muna yung mga pangyayari bago po ito. After ipinakita ng bayan ng Israel, in some ways, yung kanilang pananampalataya in crossing the Red Sea, kung inyo mapapansin, di ba, after nung story dun sa 29, sa verse 29, no, yung pagbanggit sa kanila regarding that, wala na nabanggit na anything about their faith, especially during their journey dun sa 40 years nila na yon. Dahil siyempre 40 years po na nagpaikot-ikot yung bayan ng Israel sa wilderness bilang judgment sa kanila ng Panginoon. Hindi dahil hindi po nila mahanap o malayo po yung promised land. Okay? Kasi layo naman pala ng promised land. 40 years sila na sa wilderness. Actually, dahil judgment po yun because of these people na hindi po sila nanampalataya talaga ng tunay sa ating Panginoon because of their unbelief. Di ba, nag-worship pa nga sila during their time in the wilderness. Pinagawa nila si Aaron ng rebulto. At ito ang iyong Diyos. Okay? So, at the same time, patuloy sila na nagreklamo. Di ba? Kung nabasa po ninyo yung Exodus, yung Deuteronomy, paulit-ulit po doon, yung story kung saan sinasabi na, ay, walang tubig. Ay, bumalik na lang kami doon sa Egypt. Ay, walang makain. Doon sa Egypt, maraming pagkain. So, because of their grumbling, dahil po sa kanilang kawalan po ng contentment, kaya po sila nandun sa sitwasyon kung saan sila po ay pinarusahan ng ating Panginoon, roaming, paikot-ikot po lamang sila in the wilderness. Kaya naman po doon sa kanilang kawalan ng pananampalataya o pagkilala sa ating Panginoong Diyos, makikita natin, hindi nga naman sila karapat-dapat na makatanggap nung promised land na ibinigay ng ating Panginoon. So, isang generation po sila na pinarusahan ng Panginoon na mamatay sa desert. So, they are in the wilderness to die. Isipin mo yung buong generation na yun, no? Kaya kayo nandyan para mamatay, para yung susunod na generation, sila yung makakapasok. Even Moses died. Okay? Dahil din po sa kanyang kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Although, alam natin, he has faith, pero nagalit po kasi siya. Okay? At hindi po nagtiwala sa ating Panginoon, kaya siya din po ay hindi nakapasok. So after po ng story ni Moses, ngayon pupunta ang leadership na ngayon, mapupunta yung leadership kay Joshua. Okay? Bahagi din po siya ng generation na ito na nauna. Okay? Si Joshua at si Caleb, sila po yung hindi namatay. Kaya doon sa wilderness na 40 years na wandering po nila doon. Dahil sila lamang po talaga yung tunay na nanampalataya sa Panginoon. Importante yung faith, At ang unang naging kanilang pagsubok, actually, doon sa promised land, sa Canaan, ay yung walls of Jericho. Mahalaga na makita ninyo yung kalagayan actually ng bayan din ng Israel. Ating tatandaan, papasok sila sa promised land, makikipaggera sila doon. Pero siyempre, itong mga ito, yung bayan po ng Israel, hindi po sila war freak. Okay? Sila po ay mga slave. Wala po silang alam pagdating sa war. Okay, galing lang sila sa desert, paikot-ikot doon, second generation na lumabas, wala po talaga silang kaalam-alam for anything. Ngayon, ang unang kakaharapin nila sa Jericho ay ang isang mataas at matibay na wall, at sa likod nito ay isang malaking army na subok sa pakikipaglaban. Sabi sa Deuteronomy, para magkaroon lamang po tayo ng description sa Jericho, kung ano po yung bayan po na ito, sabi chapter 1 verse 28 ng Deuteronomy, the people are greater and taller than we. The cities are great and fortified up to heaven. And besides, we have seen the sons of Anakim. Anakim there. So nakita po, ito po yung description. Ito yung story actually nung 10 spies. Kung maalala nyo po yung 10 spies. Yung 10 spies po na ito, kasama po doon si Joshua at si Caleb. Yung 8 po, hindi po nanampalataya sa Panginoon, yung 2 lamang po ang tunay na kumilala sa ating Panginoon. Ito po yung description ng 8 po na pumunta po doon sa Promised Land. At makikita natin na exaggerated yung kanilang ibinigay na description. Maaring mataas naman po yung wall, pero hindi naman po hanggang langit. Okay? Pero hindi naman siguro ating titingnan, no?
matataas yung mga tao, hindi naman sila giants. Maaari. Pero siyempre, mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Kung may warriors man na makakaharap sila doon sa lugar na iyon. At dahil dito, makikita natin na walan po ng pananampalataya ang lahat ng tao sa Diyos. Kaya sila naparusahan dahil sa kanilang unbelief. At ibinigay sa kanila ang mga bayan at hindi nila nakuha yung pangako ng ating Panginoon. Sabi nga ni Moses sa kanila, Deuteronomy 1:29-30, "Then I said to you, do not be in dread or afraid of them. The Lord your God, who goes before you will himself fight for you, just as he did for you in Egypt before your eyes." So, ang ganda ng pangako, ano? Pero kung ating makikita, nakalimutan na po kagad nila yung ginawa ng ating Panginoong Diyos sa Egypt. Sila hindi po nagtiwala sa Diyos, kaya sila naparusahan at paikot-ikot for 40 years. Ngayon sa natapos na ang unang generation, lumabas na sa Egypt, ang Diyos ay kikilos ngayon sa bayan ng Israel upang tuparin yung pangako niya sa kanilang lupa. So natupad na, di ba may 3 promises yan si God. You will have multiple, di ba? Kasing dami ng stars, yung magiging lahi daw ni Abraham. So, diyan, dumami na sila in Egypt. At ngayon, itutuparin naman niya yung pangako ng lupa. Kasi yung land na kanilang sasakupin. So, ang ating Panginoon, unti-unti niya ngayon tinutupad yung kanyang pangako kay Abraham. Pero ang pagtupad nito ay hindi magiging ayon, actually, sa kalakasan nila, kundi ayon sa kapangyarihan ng Diyos. If they will believe, they will trust, and if they will obey. Paano ibibigay ng ng Diyos ang Jericho sa kanila? Siguro alam niyo na yung story na ito, lalo na sa mga dumaan ng Sunday school. At normally, kahit di kayo dumaan ng Sunday school, siguro alam niyo po yung story nito. Siguro basahin po natin, if you have your Bibles, sa inyong mga cellphone, tablets, or kung meron kayong Bible, samahan niyo po ako sa Joshua chapter 6. Isa-isahin po natin at magbibigay lamang po ako ng mga comments doon sa mga passages na ating babasahin, doon sa mga verses po na ito. So Joshua 6:1-21, hindi ko na lamang po na isama dahil medyo mahaba po ito. Sabi po dito, "Now Jericho was shut up inside and out because of the people of Israel." Hindi po sila makalabas. Kung siguro pipicture lang po natin, para at least magkaroon lang kayo ng idea, shut up inside and out. Okay? Yung kaharian kasi before, walled city po sila. Okay, walled city yan, nandun yung kaharian, nandun din lahat ng mga tao nakatira doon. So, medyo malawak po yan. Huwag niyong isipin parang Marcelo lang. Okay, medyo malawak yan. At hindi po sila makakalabas talaga dahil marami po yung Israel. Isipin niyo, milyon po sila. Lalabas sila, papatayin sila. So, they're just inside. So, none went out and none came in. Walang pwede. Ganun po, actually, kung nakapanood na po kayo ng medieval wars sa mga movies, hindi ho talaga pwede. Actually, if you have read yung books ng First Kings, Samuel, lahat ng pagsakop ni David, marami pong mga stories na ganoon, hindi talaga sila makakaalis sa loob ng kaharian na iyon. Kaya nga, kung may mamabasa kayo in the Bible, in the Old Testament, dumating na sila sa pagkain ng kanilang mga anak. Okay? Kasi hindi sila pwedeng lumabas eh. Okay? Dahil wala silang pagkain, hindi sila pwedeng lumabas, papatayin sila, so they stay inside. Pag naubos na lahat ng pagkain sa loob ng kanilang kaharian, kakainin na nila yung anak nila. Pagka naubos na yung anak nila, kakainin na nila at isa't isa. Ganon lamang po talaga yon. Ganon po yung buhay nila that time. So actually, hindi po ganon kadali. Gusto ko lang magkaroon kayo ng picture there, shut up inside and out. Walang pwedeng pumasok, walang pwedeng makalabas. Okay? And the Lord said, ibig sabihin, cornered na sila. Actually, gusto kong ikwento yung mga battle plan na yan. May mga commentaries about it, pero next time na yon. So verse 2, "And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho into your hand." Kasi wala na eh. Kulong na sila sa loob eh. "With its kings and mighty men of valor. You shall march." Ito na yung bibigay na command. Because itong first part na aking binabasa is the command of the Lord. So ito malinaw, dapat dito makita natin na may binigay na command si God sa kanila. "You shall march around the city, all the men of war going around the city once." Okay, importante po yung details po nito, no? Iikot sila around the city once. Hindi sila umiikot for 7 days. Okay? Ikot lang sila once.
Thus shall you do for 6 days. So, 6 na araw, isang beses sila iikot sa buong bayan ng Jericho. 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horn before the ark. So, kasama yung ark at may mga priest. On the 7th day, you shall march around the city. Ilang beses daw? 7 times. So, medyo mahaba ng pag-ikot yun. Parang marathon na to, no? Medyo mahaba-haba ito. And the priest shall blow the trumpets, and when they make a long blast with the ram's horn, when you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat. And the people shall go up, everyone straight before him. So, sinasabi na ni God kung ano yung mangyayari. Di ba ang galing? I have given to you, Jericho, ito yung gagawin ninyo, ito yung mangyayari sa kanila, sa pang-7 araw, pag inyong pagsigaw, the city wall will fall down flat. Okay, huwag niyong isipin yung pader lang katulad dito natin, ha? Hindi po ito yung pader na nakikita niyo na yung bricks. Actually, yung walls po before, blocks of rock po yan, malalaki po yan. Kaya hindi po yan yung, siguro kung napanood niyo yung sa Lord of the Rings, di ba? Meron 45 city walls doon na talagang, alam mo yun, kahit na tirahin pa yan ng mga nagliliparang bato, hindi nila madudurog kagad yung wall na yon. Kaya hahanapin mo yung weakest part of the wall. Kaya hindi po yun kaagad-agad nag-fall down. Kaya para at least mag-picture kayo, it will fall down flat just because of shouting. May mga scientists po na sinasabi, lakas daw kasi ng boses. No, it's just because they followed God. Okay, kahit na siguro ako magisigaw sa harap ng isang wall, hindi po yan, di ba, tutumba. Okay, so may command si God, pinakita ito sa verse 1 to verse 5, at yung verse 6, makikita natin naman dito, yung pag-command kay Joshua, kinumand naman niya ito sa mga tao. Yung mahalaga yung story po na ito at yung process. So Joshua, the son of Nun, called the priest and said to them, so si Joshua na ngayon, binibigay niya ng instruction sa kanila, take up the ark of the covenant and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horn before the ark of the Lord. And he said to the people, so inutusan niya na, go forward, march around the city, and let the armed men pass on before the ark of the Lord. And just as Joshua had commanded the people, the 7 priests bearing the 7 trumpets of ram's horn before the Lord went forward, blowing the trumpets, and the ark of the covenant of the Lord following them. The armed men were walking before the priests who were blowing the trumpets, and the rear guard was walking after the ark while the trumpets blew continually. Verse 10, but Joshua commanded the people, you shall not shout or make your voice heard, neither shall any word go out of your mouth until the day I tell you to shout. So may command. Huwag kayong sisigaw, dahil yun din po yung command ni God sa kanila. Sisigaw lang kayo doon sa last day, doon sa 7th day. Then you shall shout. So he caused the ark of the Lord to circle the city, going about it once. So ito yung unang araw. And they came into the camp and spent the night in the camp. So first day. So second day, verse 12, and then Joshua rose early in the morning, and the priest took up the ark of the Lord, and the 7 priests bearing the 7 trumpets of ram's horn before the ark of the Lord walked on, and they blew the trumpets continually. And the armed men were walking before them, and the rear guard was walking after the ark of the Lord, while the trumpets blew continually. And the second day, they marched around the city once and returned into camp. So they did for 6 days. Sumunod sila? So sinunod nila ang ating Panginoon. 7th day, ito na yung pangako ng Panginoon. Verse 15, on the 7th day, they rose early at the dawn of day. They marched around the city in the same manner 7 times. It was only on that day that they marched around the city 7 times. So makikita natin, sumunod sila doon sa instruction ng ating Panginoon. And at the 7th time, when the priest had blown the trumpets, Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. And the city and all that is within it shall be devoted to the Lord for destruction. Only Rahab the prostitute, excuse me, and all who are with her in her house shall live, because she hid the messengers whom we sent.
But you, keep yourselves from the things devoted to destructions, lest when you have devoted them, you take any of the devoted things and make the camp of Israel a thing for destruction and bring trouble upon it. But all silver and gold and every vessel of bronze and iron are holy to the Lord. They should go into the treasury of the Lord. Verse 20, sabi dito, so the people shouted, and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout, and the wall fell down flat. Sipin nyo na lang yan, ano? Kung mapipicture nyo, no? Subukan kaya natin dito sa church natin. Umikot tayo sa church natin. Okay? Siyempre, hindi po mangyayari yon. So the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city. Then they devoted all the city to destruction, both men and women, young and old, oxen, sheep, and donkey, with the edge of the sword. So makikita natin dito sa story, dun sa aking paulit-ulit na sinasabi, they believe God. Di ba? May instruction si God, kinausap si Joshua ng ating Panginoon. Kasi siguro, kung maalala nyo lang yung story at chapter 5 of Joshua, di ba, nagpakita ang ating Panginoon sa kanya. Ano ba yung sabi doon sa Joshua? Mahalaga yun. Joshua 5. Nagpakilala ang ating Panginoon as the commander of the Lord's army. Okay? So, meron siyang blessing from the Lord in Joshua chapter 5, dun sa pinaka-last part po na ito, at doon siya binigyan ng instruction. At yung instruction na ito, anong ginawa nila? They believed. They trusted, and they obeyed. Ating makikita ang pananampalataya dito ng buong bayan ng Israel sa ating Diyos. At isang mahalagang tagpo sa ating nabasa sa Joshua 6 ay yung kawalan actually ng doubt sa kanilang pag-iisip. Hindi po sila nag-doubt. Okay? Kundi kanilang sinunod ang lahat ng instruction ng Diyos na ibinigay kay Joshua. So sila ay nanampalataya sa Diyos, sa kanyang pangako. Di ba, ano yung unang pagkakabasa natin sa chapter 6, verse 1? Sa first part, sabi doon, verse 2, and the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand. Binigay na ba sa kanila at that time? Wala pa. Shut inside and out pa lamang. Kumbaga, cornered na sila. Wala na silang magagawa pa. Binigay na ng ating Panginoon sa kanila ang Jericho. At yun ay kanilang pinanghawakan. They trusted, they believed God's promises. Pangalawa, nagtiwala sila sa Diyos. Isipin na lang ninyo kung iikot sila once sa buong Jericho, sa 6 na araw at sa ika-7 araw, iikot silang 7 beses, at sisigaw at tutumba yung wall. Matibay po yung wall na ito. Matibay po yung kaharian. Hindi ito basta-basta lamang matutumba. Parang mahirap isipin kung ito nga ay mangyayari, pero sila pa rin ay nagtiwala sa Diyos. Makikita natin sa storya, wala pong kumontra kay Joshua. Totoo ba yan? Di ba? Parang, hindi nga. Iikot kami. Wala pong nag-doubt sa kanila. They listened, they trusted God, they believe in God's promises. O hindi po sila yung parang nag-doubt, okay? Para naman tayo magiging weird. Makikipaglaban tayo, gera tayo, milyon tayo dito, ang dami natin, iikot lang tayo for 6 days, 7 days, 7 times, at tutumba yung wall. Hindi ba pwedeng sakupin na lang natin? O kaya actually, mag-antay lang sila ng 1 year eh. Hindi nila palabasin yun doon. Mamamatay lahat yun. Di ba? Pero iba po yung plano ng ating Panginoon. At pinakita lamang sa atin dito kung anong klaseng pananampalataya din meron na ang mga Israelita nung panahon na yun. Siyempre, minsan puno tayo ng doubt, di ba? Sa maraming bagay. Pero sila, hindi. Wala po silang naging doubt. Alam mo yun, parang hindi sila nag-isip ng negative. Ano lang iisipin sa atin ng mga taga-Jericho? Diba? Para tayong mga eng-eng dito. Pero hindi. Ito po kasi ay plano ng Diyos. Pinanampalatayanan nila ang Diyos. Pinagtiwalaan nila ang ating Panginoon dahil ito ang kanyang kalooban at plano niya para sa kanila. So ang bayan ng Israel ay nagkaisa at nagtiwala sa Panginoon. So hindi lamang sila, they believe in the promise, they trusted dun sa plan ni God, kung paano nila tatalunin ang Jericho,
sila din ay sumunod. Di ba? Inisa-isa natin lahat kanina, lahat po yon in detail kanilang sinunod. Lahat po ay kanilang ginawa dahil ito po yung kalooban ng Panginoon. So sa lahat ng ito ating makikita ang katapatan at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po yung faith ng mga Israelita. Maganda po yun. Tayo po, dapat po maging katulad noon. Pero mahalaga din na makita natin na ang Diyos ay tapat at Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kasi may sinabi siya, bibigay ko sa iyo ang Jericho ngayon pa lamang, nasa iyo na ang Jericho, gawin mo itong mga bagay na ito, tinupad niya ang lahat ng kanyang pangako. At yung wall, tumumba ba yun dahil sa kanilang pagsigaw? Hindi. Tumumba yun dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At gusto ng Diyos na makita siya that kilalanin siya ng Israel that He is God. If you have read Ezekiel, many times, mapapansin po niyo doon sa Israel that they may know that I am the Lord. Paulit-ulit po. In-underlinean ko lahat yun sa aking cellphone, sa aking software, doon sa Bible ng ESV. Halos para kada paragraph may ending so that they may know that I am the Lord. So the Lord is doing this so that they may know that He is God. Sa atin ngayon, makita natin ang ating Panginoong Diyos ay tunay na tapat at makapangyarihan. Wala pong pagbabago, kaya nga lang, minsan nandun tayo, nagiging busy tayo sa ating isip. Ang galing, ng wall na bumagsak. Hindi, ang galing. Ang Diyos tapat at tunay na makapangyarihan. At tunay siya na karapat-dapat kong sambahin, panampalatayanan at aking ialay ang aking buhay sa aking Panginoong Diyos. Praise God, sumunod po yung Israel, but praise God, kanyang ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa ating lahat. At makita din ng Diyos yung pananampalataya na meron din ang Israel sa Kanya. Mahalaga po na makita natin na tayo din ay dapat na tumugon sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, all God wanted from them was faith. That this they gave, for by faith, the walls of Jericho fell down. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin, that we may believe Him, that we may believe in Christ, that they may believe and trust Christ and obey Christ. In application, kung ang bayan ng Israel kanilang nasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos na tinalo ang Jericho, siguro sa ating panahon ngayon, ating nasaksihan naman sa salita ng Diyos kung paano din tinalo ang kasalanan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kung natalo yung kalaban in Jericho ng ating Panginoong Diyos, in our time, nakita din naman natin, through Jesus Christ, kanyang tinalo ang kasalanan at ang kamatayan. Ano ang nais ng Diyos para sa atin? Kung ginawa na ito ng ating Panginoong Jesus na kanyang pinadala para sa ating lahat, upang ating mapagwagian ang kasalanan at ang kamatayan, ano ang nais ng Diyos? That we may have faith. Ganun pa rin po until now So the Lord is preparing him, hey, trust me, believe in me, have faith in me. Ganun din po tayo kay Kristo Jesus. Mas higit po yung tinalo, actually, ng ating Panginoong Jesus, kumpara sa tinalo po ng Israel sa Jericho. Ang panawagan ng ating Panginoon sa ating lahat is to believe in Christ. Na siya ang anak ng Diyos ang ipinangakong magliligtas sa ating mga kasalanan. Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kaninong pangalan lamang tayo maliligtas? Sa pangalan ni Jesus. To believe na si Jesus lamang ang tanging daan sa kaligtasan. Hindi po yung ating mabubuting gawa, hindi po yung ating relihiyon. Alam mo, nandito ako sa BSL tama yung pananaw dito So, ligtas na ako. Hindi po. You have to believe in Jesus Christ. Hindi po kasi manggagaling ang kaligtasan sa ating mga sarili. Kung hindi ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. At mahalaga po na inyong marinig ito paulit-ulit. Para next time, pag kayo din po nag-share ng gospel, ang magiging sentro ng inyong panawagan sa kanila ay manampalataya kanino? Kay Kristo Jesus. Do you believe this truth?
To believe in Christ is the only way to salvation. Second is to trust in Christ. Na sa kanyang pagbaba dito sa lupa, at siya'y naging tao para sa atin. Anong ginawa ni Kristo sa kanyang pagbaba? Kanyang sinunod perfectly ang lahat ng ipinag-utos ng Diyos na hindi natin nagawa dahil tayo po ay namuhay sa ating mga kagustuhan at tumalikod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Mahalaga po na makita natin, do you trust in your works? Or do you trust in the work of Christ, His perfect righteousness? Dahil in reality, ako po, wala po akong kabutihan. Akala lang kasi natin mabubuti tayo eh. But in reality, hindi po tayo mabuting tao. Lahat po tayo ay, sabi nga, fall short, di ba, in the glory of God. Lahat po tayo ay makasalanan. Si Kristo lamang ang siyang naging matuwid para sa atin. Do you trust in Christ's life, His perfect righteousness, or in your righteousness? Not only that, Jesus Christ, siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Dapat tayo ang naparusahan dahil tayo ang nagkasala, ngunit si Jesus, kanyang tinanggap ang kaparusahan na dapat ay para sa atin. Do you trust dun sa work ni Christ na siyang namatay para sa atin? Or do you still trust in yourselves? Hindi, kaya kong pagbayaran yan. Kaya kong gumawa ng mas mabuti. Maraming kabutihan. Hindi po natin magagawa po yun. And lastly, sabi nga na si Jesus, sa kanyang muling pagkabuhay, kanyang napagwagian ang kasalanan at ang kamatayan upang ang mga mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Do you trust Jesus' work for our salvation? Mahalaga po na makita natin yun. Not only that we are to believe in Christ, kung sino siya, not only that we are to trust Christ, but we are also to obey Christ. To repent, to turn away sa ating mga kasalanan at ngayon mamuhay na para kay Jesus at hindi na para sa ating mga sarili. Ito po, mahalaga po ang obedience. Makikita natin in the whole passage sa Hebrews chapter 11, yung resulta po ng tunay na pananampalataya, palaging magresulta ito ng obedience. Hindi po obedience ang nakakapagligtas. Kung hindi, naligtas tayo dahil kay Kristo at ang resulta nito ay obedience, pagsunod. Ang magiging question ngayon, not all people who says na sila ay mayroong faith, ang magiging question, do you live your life for Christ? Hindi ko sinasabing perfectly, pero, alam mo yon, within your heart, alam mo kung ano yung kalooban ng Panginoon, kinikilala mo ang kalooban niya at inaalam mo ang kanyang kagustuhan na iyong gawin para sa kanyang kaluwalhatian. So ito na yung dapat na laman ng ating puso. Hindi ang makasariling pananaw natin, hindi ang pananaw ng mundo, hindi kung ano yung kagustuhan ng mundo, kundi tayo ngayon ay mamumuhay na sumusunod lamang kay Kristo Jesus. So faith is not just a profession. Hindi ito pagkilala kay Jesus intellectually, kasi maraming sa inyo magkasabi, kilala ko si Jesus, alam kong namatay siya, alam kong naging mabuti siya. But it's not just intellectually. Ito ay pagkilala na may pananampalataya kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Sinasabi ng writer sa mga Hebrew Christians, ito ang faith na mayroon dapat kayo kay Jesus. Faith na katulad ng bayan ng Israel noong panahon ni Joshua, sila ay nanampalataya sa Diyos, nagtiwala sa kanyang kaparaanan at sumunod ng buong puso sa kanya. Real saving faith believes, trusts, and obey. Pero ang kaligtasan na ito actually para sa bayan ng Israel. Kung hindi, ito din ay para sa lahat. Ating tignan ngayon yung story ni Rahab. So kung yung buong Israel naligtas, actually ngayon, may papasok na isang character na hindi naman po talaga, alam mo yun, hindi siya obvious na dapat kasama. Pero sinama po siya for us, tayo, dahil tayo po ay mga Gentiles, okay? At paalala din actually sa mga Hebrew Christians na kita mo nga kahit mga Gentiles, they believe, they trust, and they obey. So may faith silang ipinakita. So tingnan po natin yung faith of a foreign woman. Sabi po sa verse 31, by faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient because she had given a friendly welcome to the spies. Siguro dito makikita natin that salvation is really by grace.
At dito sa tagpong ito, ating makikita ang pag-abot ng biyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Rahab the prostitute o Rahab the harlot. Parang na ayaw mong tawagin kang gano'n, Kunyari daw yung asawa ko, Del, the harlot. Parang hindi maganda. Pero, syempre kung inyong iisipin, bakit kailangan kasama yung pangalan na prostitute or harlot? Bakit kailangan pang sabihin yun? Dahil ito siya. Ito yung kanyang katayuan, ito yung kanyang kinakaharap sa buhay. Ito yung klase ng kanyang pamumuhay kung saan siya ay nakakilala actually sa ating Panginoong Diyos. Siguro magandang paalala dito yung Romans chapter 5 verse 8. Sabi po doon sa Romans 5:8, "But God shows His love for us in that while we were still..." Wala pong naligtas sa atin dahil naging mabuti muna kayo. Tayo ay naligtas during the time na tayo ay tunay na may pagkilala na tayo ay makasalanan. Kasi yun po yung tamang understanding. You cannot come to faith thinking that you are better than anyone. Alam niyo yung tunay na naligtas? Tunay niyang nakita na siya ay tunay na makasalanan. Yun po yung ako, for me, and for all of you na tunay na Christian, ito yung unang-una niyong dapat nakita. Na dapat malinaw, makasalanan ako. Diyos ay banal. Pag-asa ko si Kristo Jesus, kailangan ko magsisi at manampalataya kay Kristo Jesus. At dito, pinapakita natin dito na si Rahab ay, mabuting tao? Prostitute nga siya . Masama yung kanyang pamumuhay. Pero makikita natin lahat dito, lahat man tayo ay makasalanan, lahat tayo din ay may pag-asa din sa kaligtasan. So when we read about Rahab, Lord, thank you for your grace. Thank you for allowing me, Lord God, na kayo, nagbibigay kayo ng example in Scripture na walang tao na hindi po pwedeng maligtas kung kanyang makikita din ang kanyang tunay na katayuan sa inyong harapan. Hindi lamang ito yung pamumuhay ni Rahab, sabi nga, nabasa sa ating passage, did not perish with those who were disobedient. So, kung ating titignan, yung environment din ni Rahab ay, maganda ba? Ako maliligtas ako siguro kapag nasa church ako palagi. Hindi po. Even kahit na nandito kayo, if you will not have faith, kung wala din talaga yung grace ni God, if hindi nyo nakita yung sinner kayo, kahit nandito po kayo, kasama nyo pa ako, araw-araw, pastor, kung apart from the grace of God, wala pong salvation. Pero makikita natin, yung environment actually ni Rahab, siya ay namumuhay sa bayan na makasalanan at walang pagkilala sa tunay na Diyos. She is living in a place of darkness. Sabi nga ni Peter, sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Ito po tayong lahat. We are all in darkness. Katulad din po ni Rahab. Ba't tayo tinawag sa liwanag? Tayo tinawag po kay Kristo Jesus. Tayo dati, hindi nakatanggap ng mercy. Ngayon, nakatanggap tayo ng mercy sa ating Panginoon upang tayo ay maligtas. Ito po yung sitwasyon ni Rahab. Si Rahab sa buong set ng mga nabanggit sa Hebrews chapter 11 ay medyo parang kung ating isipin, parang hindi dapat siya bahagi dito. Kasi hindi lamang yung kanyang trabaho, hindi lamang yung kanyang lugar na kanyang kinatatayuan, kundi dahil siya ay isang Gentile. Hindi po siya chosen people. Di ba? Israel po yung pinili ng Diyos, di ba, na bayan. Under, di ba, sa lahi actually ni Abraham. Siya po ay isang Canaanite woman. Siya ay Amorite, kung saan ang Diyos, sabi sa Genesis 15:16, "And they shall come back here," ito yung sinabi kong prophecy o binigay kay Abraham at that time na mangyayari sa kanila. "And they shall come back here in the 4th generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete." So bumalik na sila, ito na yung destruction time ng Amorites. So galit actually ang ating Panginoong Diyos sa mga Amorites. Matindi ang galit niya at nais lamang ng Panginoon para sa kanila ay kanilang
kamatayan. Isipin nyo na lang, si Rahab, ito po yung kanyang sitwasyon. Pero ito ang Diyos, kumilos pa rin sa puso ni Rahab na makakilala sa Kanya. Wala po siyang pagkakaiba sa atin. Di ba kung atin titignan? We are doomed to destruction because of our sins. Pero ang ating Panginoon, out of His mercy, siya'y kumilos sa puso ni Rahab at kumilala sa ating Panginoong Diyos. So ating tignan yung story ni Rahab at mababasa naman po ito sa Joshua chapter 2. Okay, samahan niyo po ako sa inyong mga Bibles. Medyo mahaba po ito. Naka-ready na daw siya nandun na daw siya sa passage na yon. Joshua chapter 2. Okay. So yung first part is yung sending of spies. Sabi po dito sa verse 1, And Joshua the son of Nun sent 2 men secretly from Shittim as spies, saying, Go view the land, especially Jericho. And they went and came into the house of a prostitute whose name was Rahab and lodged there. So ito, meron ulit pinadalang spies. Ito yung pangalawang set na. Ito na yung bagong generation na dinala ng ating Panginoon. Pinadala to, normal po yun before, kung ating titignan, may mag-spy out muna, titignan kung ano yung lugar. Diba? Hindi ka naman dun sasakop ka agad-agad dun sa kaharian na yun kung wala kang idea kung sino mga tao nandoon, gaano kalaki yung lugar na yon. So may spies po na pinadala ang si Joshua doon sa lugar na yon. 2 lalaki po ito. At napadpad po sila sa bahay po ni Rahab. Okay? Kaya dito sabi, the house of a prostitute. And it was told to the king of Jericho. Okay? Nalaman, yung 2 spies may dumating sa kanilang bayan. Siyempre, obviously, kung hindi ka kanilang, alam mo yun, hindi ka Amorite, hindi ka Canaanite, alam na alam nila. Di ba kapag may first timer dito, alam na alam nyo na? Hindi, bago to dito So, ganun din actually sila. Siguro nakita na parang, hindi tama itong 2 to Lakad Israelita to Di ba? Hindi to lakad, iba katulad natin. So, ngayon, nasabi ngayon sa king of Jericho, sabi nga, Behold, men of Israel have come here tonight to search out the land. Actually, they're expecting it na doon sa story ni Rahab later on. Sabi, then the king of Jericho sent to Rahab, so may pinadala siya kay Rahab, saying, Bring out the men who have come out to you, who entered your house, for they have come to search out all the land. So pinapalabas, sinabihan si Rahab, Paalasin mo yan, labas mo yan dito. Nandito sila para tignan yung ating bayan. Then verse 4, makikita natin yung naging response ni Rahab. Anong ginawa ni Rahab? Tinago niya itong 2 lalaking ito. Verse 4, sabi doon, But the woman, si Rahab, had taken the 2 men and hidden them. Tinago. Okay? She said, True, totoo, the men came to me, but I did not know where they were from. And when the gate was about to be closed at dark, the men went out. I do not know where the men went. Pursue them quickly, for you will overtake them. Okay? So, nilinlang niya, dinisave niya itong mga taong ito. Sabi niya, wala na yun, lumabas na yun. Bilhin nyo, lalis na kayo, puntahan nyo na yun. Paniwalang-paniwala siguro yung mga guards na pinapunta sa kanya, no? But she had, verse 6, But she had brought them up to the roof and hid them with the stalks of flax that she had laid in order on the roof. So, doon niya itinago sa second floor. Sa may, dito, parang sa loob ng kisame. Hindi, joke lang yun. So, may second floor po yun. Excuse me. Sabi nga, nung isang commentary, parang prostitute siya, tapos parang may lodging area siya. Siguro, doon niya tinatanggap yung guest niya or something like that. At siguro, nagpapaupa din siya ng pwedeng matutulugan ng mga tao na nagbibisita sa lugar na yon. Kaya, sa kanila dumiretso yung lalaki. Kasi sila ay parang motel. Parang ganoon. So the men pursued after them on the way to the Jordan as far as the fords. So sila, pinaniwalaan nila si Rahab. And the gate was shut as soon as the pursuers had gone out. So ito yung naging tugon ni Rahab. Pero bakit niya ginawa yun? Kasi magiging question, bakit siya nagsinungaling? Bakit ganyan si Rahab, nagsinungaling siya? Di kasalanan yung kanyang ginawa. It's actually in the plan of God. Bahagi po kasi ng plano ng Panginoon ito, at makikita natin ito sa kanyang pananampalataya in verse 8 up to verse 13. Basahin po natin ito. Rahab's belief. Okay? Before the men laid down,
she came up to them on the roof and said to them, to the men, I know that the Lord has given you the land. Okay? So, mahalaga po na makita natin yun, ano? Alam niya na ibibigay ni God itong land namin sa inyo. So, hindi siya parang, alam mo yon, hindi ako, alam mo yon, yung parang lalaban sa Panginoong Diyos mo at i-reveal ko kayo. Hindi. Kumbaga, hindi siya yung parang, alam mo yon, na parang, hindi, susundin ko ito. Later on, explain ko yung faith niya. No? Pero dito, makikita natin, hindi siya balakid dun sa plano ng Panginoon. Hindi siya naging hindrance. Kasi I know that the Lord has given you the land and that the fear of you has fallen upon us and that all the inhabitants of the land melt away before you. Alam niya na yun eh. Nakikita niya, isipin niyo no, yung description sa kanila dito, no? Yung fear, nasa kanilang lahat, and yung inhabitants melt away. Ano yung parang nalulusaw sa takot. Alam mo yung parang, takot na takot sila sa kanila. And then verse 10, sabi dito, for we have heard how the Lord, ayan na naman, meron na naman siyang pagkilala sa Panginoon. Alam niya na yung una, I know that the Lord, and then I heard something about the Lord. Ano yung napakinggan niya sa patungkol sa Diyos? Dried up the water of the Red Sea. So, naging kwento yun sa buong lugar. Sabi nga ni Sister Glory, chismis. Yung mga Gentiles yung mga chismosa talaga sila. Okay? Yung mga Christian, hindi yan nagchichismis, di ba? Parang nagkatawanan kayo lahat, So, merong kwento na naglabasan kung gaano ka dakila ang Panginoon about the Red Sea before you were, when you came out of Egypt. And then not only that, hindi lang yung story about the Red Sea, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to, ito talagang flinatin din nila ito. Dalawang kaharian na ito. Alam nila eh. Alam nila may parating. And as soon as we heard it, anong sabi ulit? Our hearts melted and there was no spirit left in any man because of you. Kwento pa lang yun patungkol sa Diyos, kung sino ang Diyos at kung gaano ka makapangyarihan ng ating Panginoon. And then sabi niya dito, for the Lord your God. May declaration na ngayon dito si Rahab about his belief in God. He is God in the heavens above and on the earth beneath. So may acknowledgement. Makikita niyo yung progression ng kanyang faith. May pagkilala siya sa Diyos. Alam niya kung ano ang ginagawa ng Diyos. At ano yung kanyang naging response? Declaration of faith. Kung sino ang ating Panginoon. Now then, please swear to me by the Lord. Nag-request na ngayon siya dito sa dalawang spies na ito. As I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with my father's house and give me a sure sign that you will save alive my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and deliver our lives from death. From one faith para sa buong family actually ni Rahab. And then ano yung naging tugon ng dalawang spies? Okay? Isipin nyo na lang, si Rahab, Canaanite, Amorite, hindi siya Israelita, but she believed. Meron po siyang faith. Yun lamang po yung gusto ng Panginoon sa ating lahat eh. Even right now, ang gusto ng Panginoon for you is to have faith in Jesus Christ. If you have not come to faith in Christ. And then may promise din sa kanya, yung mga kalalakihan sa verse 14. And the man said to her, our life for yours even to death. If you do not tell this business of ours, then when the Lord gives us the land, we will deal kindly and faithfully with you. So, dito may binigay na instruction si Rahab, di na natin babasahin siguro yun, sa verse 15 and 16, kung paano sila makakatakas. At tapos nagbigay ng instruction din yung mga spies kung ano yung kanyang gagawin. At mahalaga po ito sa verse 17. Sabi niya, the man said to her, we will be guiltless with respect to this oath of yours that you have made to us swear. Behold, when we come into the land, you shall tie this scarlet cord in the window through which you let us down.
And you shall gather into your house your father and mother, your brothers, and all your father's household. Hindi ko alam kung paano sila nagkasya sa bahay niya. Baka malaki yung bahay ni Rahab. Then if anyone goes out of the doors of your house into the street, his blood shall be on his own head, and we shall be guiltless. But if a hand is laid on anyone who is with you in the house, his blood shall be on our head. But if you tell this business of ours, then we shall be guiltless with respect to your oath that you have made us swear. And she said, according to your words, so be it. Then she sent them away, and they departed, and she tied the scarlet cord in the window. Siguro kung ating titignan, maraming commentator, siyempre sasabihin nila, scarlet pertains to red, to blood, parang ganoon. Okay? But it is a reminder para sa ating lahat na may pangako din na ibinigay ang ating Panginoong Diyos through this spice. Kung kayo mananatilit, magiging tapat din sa iyong pangako, tunay kayo ding maliligtas. Dahil ito'y pangako ng ating Panginoong Diyos. Ating makikita kung paano tumugon si Rahab sa mga katotohanan na kanyang narinig sa Panginoong Diyos ng Israel. Mahalaga yung sinabi ni Rahab. I know that the Lord has given you the land. Susunod sinabi niya, for we have heard how the Lord. And then sabi niya, for the Lord your God, He is God in heaven, in the heavens above, and the earth beneath. Mayroon siyang declaration kung sino ang Diyos at ang tama niyang pagtugon kung sino siya. Of all people na nakarinig patungkol sa Diyos, kung ano ang kanyang ginawa para sa bayan ng Israel, kung gaano siya kadakila at makapangyarihan, ang lahat ay tumugon lamang ng takot. Di ba? Pansin niyo buong Jericho, lahat lamang sila na puno lamang ng takot. Pero si Rahab ang tanging tumugon ng may tunay na pananampalataya. Dahil may pagkilala siya kahit paano kung sino ang ating Panginoon, in obedience to God, kanyang tinago yung mga spies, sabi nga sa ating passage sa Hebrews, because she had given a friendly welcome to the spies. Yun yung sa Hebrews eh. Yun yung kanyang ginawa. Dahil yun yung kanyang pagpapakita ng faith. Winelcome niya yung spies. Alam niya ito yung mga tao ng ating Panginoong Diyos, akin ko siyang iwi-welcome. Hindi ko sila kakalabanin dahil bahagi sila ng people of God at ako'y magwi-welcome sa kanila at magpapasakop sa kanila. Alam niya na sila ipinadala ng Diyos, kaya tinulungan niya ang mga ito. Hindi po, kumbaga parang it doesn't matter kung nag-sin siya or nag-deceive siya ng mga tao because it was obedience to God. Hindi siya humarang doon sa plano ng ating Panginoon. It was actually not only that, it was a choice to obey the king. It was a choice to obey the king of Jericho or God. Diba? It was a choice. May pinadala yung hari, nalaman ng hari, nagpadala yung hari, labas mo yan. Rahab choose to believe God more than the king. Itong hari namin, mamamatay ito eh. Bakit ko siya paniniwalaan? Rahab trusted. Okay? Her knowledge about God, kung sino ang Diyos, kung anong kayang gawin ng Panginoong Diyos, kahit narinig lang niya yun. Tayo ba nakita natin na hinawi ni God yung Red Sea? All of this is just we have read sa Bible or ating napakinggan. Diba? But we believe. Ganon din po si Rahab. Okay? He trusted her knowledge about God more than the king. Lastly, sabi nga, Rahab obeyed God more than the king. Mas sinunod niya ang ating Panginoong Diyos kaysa sa hari. Malinaw lamang sa ating mga nabasa sa tagpo sa Joshua chapter 2 na ang pagtugon ni Rahab sa lahat ng sitwasyon ay pagpapakita lamang ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Alam mo yun, talagang kay God lang siya. Kahit ano mangyari, si God lamang ang kanyang susundin at paniniwalaan. Ano ang naging resulta ng kanyang pananampalataya? Salvation. Salvation. If you have faith in Christ, ang resulta po nito, salvation. Kung wala ka pa kay Jesus Christ, if you have not come to faith in Jesus Christ, there will be no salvation. Dahil ang panawagan lamang ng Panginoon is for us to have faith in Jesus Christ. Real faith. Faith that believes, trusts, and obeys. Salvation, hindi lamang para kay Rahab, pero sa kanyang buong pamilya.
Siguro tignan po natin, Joshua chapter 6, verse 22 to 25. Kung hawak pa po ninyo ang inyong mga cellphone, which I do believe, yes. Basahin lamang po natin. Sinama ko lang dito yung verse 25, pero basahin ko verse 22. But to the two men who had spied out the land, Joshua said, "Go into the prostitute's house and bring out from there the woman and all who belong to her as you swore to her." So tinupad po dito yung pangako. So the young men who had been spies went in and brought out Rahab and her father and mother and brothers and all who belonged to her. And they brought all her relatives and put them outside the camp of Israel. And they burned the city with fire. So nilabas lang ito, then yung buong city, sinunog na. And everything in it, bata, sanggol kung meron man, lahat ng hayop, because they were all for destruction. Sabi nga, only the silver and gold and the vessels of bronze and of iron they put into the treasury of the house of the Lord. And then verse 25, but Rahab the prostitute and her father's household and all who belonged to her, Joshua saved alive. And she has lived in Israel to this day because she hid, ito na kinuha nung Hebrews chapter 11, because she hid the messengers whom Joshua sent to spy out Jericho. Alam mo yun, parang minsan sabihin natin, yun lang kanyang ginawa. Tinago lang niya yung mga messenger. No, it was rooted in faith. It was rooted in her belief kung sino ang Panginoon. It was rooted in her trust sa ating Panginoong Diyos kung sino siya. And it was rooted in obedience. Tinago niya ito in against doon sa panuntunan actually nung hari. Kahit na, alam mo, may kaparusahan ito, may risk. Hindi, susundin ko ang Diyos more than anyone. Ito po yung faith. Ganon din po ba yung ating pananampalataya? Para sa mga Hebrew Christians na sinulatan ng writer, ito po ay paalala sa kanila na kahit ang isang Gentile na nanampalataya sa Diyos at siya ay tunay na tumayo sa katotohanan kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin. Ito ay paalala sa kanila na sila din, katulad ni Rahab, tumayo laban sa pag-uutos ng hari. Kasi meron pa persecuted po kasi yung mga Hebrew Christians at that time Ayaw po sa kanila ng mga hari. But sabi ng writer ng Hebrew, continue in your faith. At tunay lamang na sila ay sumunod lamang sa kalooban ng Diyos. Sila din bilang isa na kay Jesus, sila din ay dapat na tumayo para kay Kristo Jesus. Tayo din ngayon sa ating panahon, nawa ay tumagon ng may tunay na pananampalataya kay Jesus. Ano yun? Huwag po sana tayong faith-faithan lang. Ano yun? Parang mag-profess lang kayong faith, pero yung life natin is truly out of line with His Word, out of, alam mo yun, hindi ayon talaga sa kalooban ng Panginoon, hindi ayon sa Kanyang salita. Hindi ko sinasabi na magiging perfect po tayo, pero alam mo yun, yung desire natin every day is to obey God, to glorify Him, to submit to Him, and to honor His name. When we sin, ano yung life ng isang Christian? We will repent. We will repent. Hindi repent na mag-sorry, hindi tamang understanding na parang i-abuse natin yung kabutihan ng ating Panginoon, but to the point na we repent because we see that it is sin. And Lord, forgive me and help me to truly follow you. Siguro magandang bigyan ko lang ng tuon. Si Rahab, namuhay kasama ang mga taong disobedient. Tayo din, di ba, namumuhay tayo sa mundong makasalanan pa rin. Masaya tayo doon sa church, di ba? But I do hope when we go out, when you go with some of the people na wala pong tunay na pagkilala kay Kristo Jesus, tayo din ay magdingding. Tayo din ay tunay na makitaan ng tunay na buhay ni Kristo Jesus. Tayo po ay makitaan ng tunay na pagsunod sa Kanya. Nawa makita natin lahat na ang buhay pananampalataya ay nagresulta ng tunay din na pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang inyong pananampalataya nga ba ay katulad ng pananampalataya ni Joshua at ng Israelites? Katulad din ba ito ng pananampalataya ni Rahab? She believed, she trusted, she obeyed. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon Ama, sa inyo pong patuloy na pagbibigay linaw sa amin. Kung ano nga po ba, O Diyos, ang pananampalataya. Salamat, Panginoon Ama, sa lahat ng examples na inyong ibinigay sa amin. Salamat dahil
Katulad ni Rahab, wala po kaming pagkakaiba sa kanya. Kami din po ay nasa kadiliman. Niligtas niyo lamang po kami out of your mercy because of your grace and because of your love. And with that, Lord, we thank you. And Lord, now that we are in Christ, kung kami man ay tunay na kay Kristo, tulungan niyo po kami na tumugon sa bawat pagsubok, sa bawat paglakad po namin sa buhay na ito ng may tunay na pagnanais na ikayo, O Diyos, ay aming mabigyan ng kaluwalhatian sa aming buhay. At ito ay maaari lamang kung kami din ay magtitiwala sa iyo at susundin, Panginoon, Ama, ang inyong kalooban. Lord, I pray na ang bawat isa na kay Kristo Jesus na ay tunay na tumugon, na may tunay na pananampalataya, na namumuhay na hindi para sa sarili, kundi para kay Kristo Jesus lamang. Kung ang isa man dito, Panginoon Ama, ay wala pa po kay Kristo, aming dalangin na tulungan niyo po siya na may pag-asa, na hindi po, Panginoon Ama, ma-burden ng sin. Pero makita, Panginoon Ama, ano man ang kasalanan, ito po ay may kapatawaran. Dahil kayo, O Diyos, ay mapagpatawad. Dahil kayo, O Diyos, ay gumawa na ng paraan upang ang taong makasalanan ay mapatawad. At ito ay ang inyong pagbibigay ng inyong anak na si Kristo Jesus upang siyang magbayad ng aming mga kasalanan. Ang inyong panawagan sa kanila ay manampalataya at magsisi at tunay na kilalanin si Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So we pray for this, O God, na ang bawat isa na naririto sa church na ito ay tunay na magkaroon ng tunay na pananampalataya na nakakapagligtas, pananampalataya na ayon sa inyo, O Diyos, na galing din sa inyong mayamang biyaya. So thank you for teaching us, thank you for reminding us, O God, and help us, O God, in the coming days to truly live our lives for you. Help us, O God, na kami po ay patuloy na lumakad ng may pagpapakumbaba, patuloy na lumalago sa inyong salita, patuloy na nananalangin, patuloy, Panginoon Ama, na nagpapasakop lamang sa iyo. Thank you, O God, and we pray for the rest of the ministries, Lord God, ahead of us this day. We pray for strength, we pray for your guidance, we pray that our fellowship may truly be glorifying, Lord God, in your eyes. Thank you, O Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.